Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay pumunta sa ating pag-aaral ngayong umaga dito po sa aklat ni Daniel. Daniel chapter 12. Ating papag-aralan ngayong umaga. Verse number 11. Ano po? Where the Bible says that, and from the time that the daily sacrifice shall be taken away, the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1,290 days. So yan po yung pag-aralan natin. We are going to study ito pong timeline na binigay ni Daniel sa verse number 11. Daniel's 3.5 years. 3.5 years yan dahil itong 1,290 days ay kung ito po ay bigyan natin ng enough calculation, 1,290 or 60 days times 360 sa isang taon, that would be 3.5 years. Or sa other passage po, ano po, ito pong binabanggit sa aklat ng Daniel 7, ano po, Daniel 7:25. Puntahan mo natin yung mga related passages po nito bago tayo pumunta sa ating pag-aaral, ano po. 7:25, ano po, ay ganito po sabi na aklat ng Daniel, ano po, 25, where the Bible says, and he shall speak, ito pong this is a prophecy of the Antichrist, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until a times, and the dividing of time. Now in Hebrew scholars, ano po, Hebrew study, a time is one. Itong times is dual. Therefore, itong dividing of time is half of the time or half a year. So, ang isang time is 1 year. Itong times is 2 years. Itong dividing of time is half year. Therefore, itong Daniel 7:25, 3.5 years yan, ano po. Okay, 3.5 years sa ating kapanahunan, mga kapatid, ano po. Okay, so we multiply that, itong sinabi sa Daniel 12 times 360, dahil there are in the Hebrew calendar 360 days in ancient Hebrew calendar, 360 days, hindi po 365. Ginawang 365 yan nung dumating yung tinatawag nating when the Hebrew came from the Babylonian captivity, napalitan po yung calendar nila, naging 365 days na. But the ancient Hebrew days sa isang taon is 360. So, yung Daniel 12 na 1,260 or 90 days times 360, that would be 3.5 years. But if we go to Daniel 8:14,
ganito naman po ang parallel passage na sinasabi, ano po, chapter 8, verse number 14. Let's see. Daniel 8:14. Ito. Again, referring to the work of the Antichrist, and he said unto me, unto two, ano to? 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So ito, another timeline, ano to? 2,300 days. So dalawang timeline yan na papag-aralan natin dito po sa Daniel, ano po. Now, parallel passage, another parallel passage also ay dito po sa binanggit ito pong sa aklat ng Revelation, ano po. Revelation 11. Let's go to Revelation 11. Kasi ito po yung time na gumagalaw na yung Antichrist sa mundo. Titingnan natin sa Revelation 11 verse number 2. Actually verse number 2. Ayan, okay. The work of the Antichrist ay nandito, ano po. But the court which is without the temple live out and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread underfoot 42 months. Now that is the same sa Daniel chapter 12 na 1,290 or 60 days, ano po. 42 months, di-divide mo yan sa ilan? 42 months. 42 months is 42 times ano yan? 30 is 1,260 or 90. Okay, ganoon, ano po. 60 days, ano po. Okay, so 1,260 divided by 360, 3.5 years. So yan, yung binabanggit sa Revelation 11 verse number 2. Ganon din sa chapter 12 verse number 6. 12, Revelation 12 verse number 6. Verse 6. There. Okay. Now, ito ay Great Tribulation period na, kaya malalaman po natin. And the woman fled into the wilderness. The woman here referring to the nation of Israel, fled into the wilderness, and where she had a place prepared of God. According sa mga Bible scholars, this will be in Jordan, in desert place ng Jordan, in Petra, na sinasabi nila, ano po. That they should feed her there 1,260 days. Okay? So kapareho lang ho yan sa Daniel, ano po, chapter 12 verse 11. And lastly, dito po sa Revelation 13, susunod na chapter 13, Revelation 13 verse number 5. Tingnan niyo po, ano po, tingnan natin. Ito yung mga related passages, okay? Now ito referring to the Antichrist, the false prophets, and the beasts in the Great Tribulation period. They're working, sabi diyan sa verse 5, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. And power was given unto him, to the beast.
the Antichrist, to continue 42 months. Ayan, ano po, binanggit na naman po dyan yung 42 months or the same timeline na binabanggit sa Daniel 12 verse number 11. Ano po? Okay, so balik tayo doon sa Daniel 12:11, yung ating timeline doon na binabanggit ni Daniel. Ano po? Na ang sabi niya sa chapter 12 verse number 11, there shall be 1,000, verse 11, yan, there shall be 1,290 days. So may nag-overlap po yan kanina, 1,260 kanina. Ngayon naman 1,290 days, nag-overlap ng isang buwan. Ano po? Pero the same event, kasi nabanggit ko na kanina, ito pong Old Hebrew calendar, 360 days lang meron sila. Itong modern Hebrew ay meron na silang 365. Pattern diyan yung Gregorian calendar, 365 days. So, Daniel chapter 12 is referring Daniel 12, Daniel 7, Daniel 8, Revelation 11, Revelation 12, Revelation 13. Itong timeline ay nagkakaisa sila. They are talking about the same timeline, the same subject, ano po, the same event, which is the Great Tribulation period. Ano po? Actually, ito po yung last 3.5. Okay? So, Daniel chapter 12, ito po ay last 3.5 years of the Great Tribulation period. Ano po? Okay, so isayin natin. Dahil mahalaga ito yung pagkakataon na we need to understand, sabi po dito sa verse number 10, di ba? Dahil tayo po ay nasasaklawan ng end times. Verse 10, sabi diyan, many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Ano po? Okay, so ito po ay hindi po naintindihan ng mga Old Testament and even in the New Testament. Ito po ay ibinigay lang sa ating kapanahunan. How and why, we will study that, we will learn that in our subject talking about Daniel's last 3.5 years. Now, take note, Daniel chapter 12 is the last 3.5 years of the 7-year Great Tribulation. Okay, so tingnan natin. Punta natin sa if you look at verse number 1 of Daniel chapter 12, may binabanggit dito, at that time. Okay, at that time. Anong time ito? Ito yung we will need to establish, sasabi natin ito yung last 3.5 years of the Great Tribulation period. Ano po? At that time, sabi diyan, ano po? Bakit? Kasi if we go to chapter 11, tignan niyo, ano po? Chapter 11, actually, magmula Daniel chapter 9 hanggang chapter 12, isang chapter yan ng Daniel. Ano po? Last divisions of Daniel, ano po, is chapter 9 to chapter 12. Okay, so if we go to chapter 9, titingnan nyo ito, chapter 9, ano po, yung napag-aralan natin nakaraan, but review natin para makita natin yung context, ano po, chapter 9, okay, ayan,
verse number 27, actually, itong 26, we would like to establish muna itong verse number 26, ano po. Okay? Binabanggit po dito yung pagkamatay ng ating Panginoon sa verse 26. Okay? After 62 weeks shall Messiah be cut off. Sabi diyan, ano po. Kailan po ito? At anong time na ito? 62 weeks mamamatay ang Panginoon. 62 weeks or magmula sa from the going forth of the commandment to build Jerusalem, magmula doon, anong timeline na yan? Hanggang sa kamatayan ng Panginoon. 62 weeks, sabi po dyan, ano po? Okay, so verse 26. So let me project this slide muna, itong screen na ito, para meron tayong chart, maintindihan natin ano yung pinagsasabay po natin, ano po. Okay, tingnan natin. Dali lang, ipapakita ko po yung timeline na kinakailangan makita po natin, ano po. Okay, ito. Project natin sa ating screen. From the decree to the death of the Messiah na binabanggit po dyan, ano po. Okay. Okay, yan na. Kita natin. From the decree, from the going forth of the commandment until the Messiah, ano po, na sa verse 26, shall be cut off, na binabanggit po dyan, shall be, Oo. Palakihin nga natin. Yan. So ito yung calculation natin, mga kapatid, ano po. From the decree of Artaxerxes Longimanus in March 14, 445 BC, okay, shall be 69 weeks. Sorry, sabi ko ba kanina 62? 62 kasi yung nakasulat sa verse 26. Ano po? Okay? Ayan. Actually, dalawang timeline yan, pero meron na tayong pag-aaral patungkol po dito sa ibang topic natin. But what I'm going to point out ay ito yung calculation po nito na nakaraan na po, itong binabanggit ng Daniel chapter 9, is from the decree to restore Jerusalem shall be, ang sabi doon, 69 weeks or 69 times 7. Saan galing yung 7? Sa isang week, 7 times 360, dahil ang isang taon nila is 360, is equivalent to 173,880 days. Okay? Saan natin nakuha ito? So, from 445 BC to 32 AD, that is 173,740 days. Plus, yung mga discrepancies ng Paleolithic calendar saka modern Hebrew calendar, meron yan na 24 days from March 14 to April 6. Okay? At plus 116 na leap years. Okay, so that is 173,880 days. So yan, from the decree of Artaxerxes, bibilang tayo ng ganyang kahabang araw, sabi diyan, babagsak tayo dito sa death of the Messiah. Okay? The death of the Messiah, which is April 6, 32 AD. Now, dapat 33 AD yan. Ano po?
Bakit? Dahil between BC and AD, zero ang bilang doon, di ba? Pero actually, isang taon yon. So, plus 1 year, so that would be 33 AD. Ang exact na kamatayan ng ating Panginoon. Sabi po diyan, mga kapatid. Okay, so yan. Yan yung Daniel chapter 9. Okay? Now, if we go to chapter 10 and chapter 11, nandyan yung chapter 10, nandyan yung pamamayagpag or paghahari ng Persian Empire, the Medes and the Persian. Ibig sabihin, chapter 10, wala na po yung Babylonian Empire dito. Nasakop na ng mga Persians yung Babylonian Empire. So, ang nangunguna dyan, itong na empire dyan ay itong Medes and the Persians. Ano po? Chapter 10. At mahaba po yan. Until chapter 11, makita nyo, ito rin yung era na kung saan naghahari pa rin itong the Medes, the Medes and the Persians. Magkasama po yan ano po. So, sa chapter 11, the Medes and the Persians, binabanggit po diyan itong verse number 2, these are confirmed in history, by the way, ano po. So, binanggit po diyan yung paghahari ng Persians and the Grecian Empire. Ayan, pumasok na yung Greece. So after the Persian Empire, they were conquered by the Grecian Empire also. So chapter 11 po 'yan. Ano po? At itong Grecian Empire, yung binabanggit sa verse number 3 na a mighty king shall stand up. Okay? This is referring to Alexander the Great of the Grecian Empire. Ano po? At take note sa verse number 4, nung namatay si Alexander the Great, the Grecian Empire was divided into 4 kingdoms. Yan ang binabanggit sa verse number 4. Nung sabi diyan, his kingdom shall be broken and shall be divided towards the 4 winds of the earth, of the heavens. Okay, that is also confirmed in history. Nung namatay si Alexander the Great, yung Grecian Empire were divided into 4 kingdoms. Ang nangunguna po diyan ay yung mga apat na general ni Alexander the Great. So nasaan yung 4 kingdoms na to? Ayan. Ito yung Grecian Empire. Okay, when Alexander the Great died, the Grecian Empire was divided from Cassander, first general, from Lysimachus Empire, Turkey, Greece, at ito namang Seleucid Empire, magmula Persia, sinakop niya yan hanggang the rest of Saudi Arabia and the whole of Jordan, the whole of Babylon, and the whole of Syria. Yan ang Seleucid Empire. And yung pang-apat na general niya, si Ptolemy, yung Ptolemaic Empire, magmula sa Golan Heights hanggang dito sa Sinai Peninsula, hanggang Egypt and even Ethiopia. Okay? Yan yung mga Ptolemaic Empire. Yan po yung binabanggit ng
verse number 4 ng Daniel chapter 11. Opo, yung four winds or the four kingdoms that were divided. So dito makikita na natin, mga kapatid, that the prophecy of the Bible is accurate pagdating po sa ganyang mga bagay. Ano po? At chapter 11 ho yan. Now, pagdating sa huling parte ng chapter 11, dahil ang history ay of pattern of events ho yan, ano po? In a Hebrew mind, ang prophecy is a repetition of pattern. So, yung mga kaganapan sa chapter 9, 10, and 11, and in 12, I prophesied to be repeated in our time. Kaya tingnan nyo, referring to the Antichrist na sa last verse of chapter 11, sabi po dito, and he, referring to in history, itong he nito, itong binabanggit diyan na he shall plant the tabernacles of his palace. In history, this is sino yun? Nalimutan ko na sa naghari between the Old and the New Testament. Sino ito? Anyway, maalala natin mamaya, ano po. And he planted the tabernacle of his kingdom between the seas and the glorious holy mountain, ano po. Okay? Yet he shall come to his end, and none shall help him. So the whole chapter 11 of Daniel ay yung ito ano po. Okay? Chapter 11, the whole chapter 11 of Daniel ay yung pag-aaway ng Seleucid Empire at saka ng Ptolemaic Empire. Okay? Parating naggegera yan, naglalaban-laban yan, ano po. Okay? Sa chapter 11, pag babasahin niyo, makita niyo diyan yung anak ng Ptolemaic Empire yung anak niyang babae ipinakasal sa anak ng Seleucid Empire, ano po. That is, yan yung tinatawag natin sa history, sa kasaysayan na si Cleopatra at saka si Mark Antony. Okay? Yan yun, ano po. Okay? So yan, nagkakaroon po sila itong Northern Kingdom, which is the Seleucid Empire, and the Southern Kingdom, which is the Ptolemaic Empire. Parating naggigera yan, ano po. Naggigera yan. So, take note, ang bansang Israel po dito ay wala na silang bansa. Burado na ang bansang Israel diyan, ano po. Wala nang Israel diyan. Okay? Dahil that was prophesied by the Lord, makikita natin mamaya na mawawala sila sa mapa, yung Israel. So that was subdued by the Ptolemaic Empire, ano po. So, ang gusto naman ng Northern Kingdom, gustong mapasakan niya ang bansang Israel. Okay? Gusto niya mapunta sa kanya, pero ayaw pumayag ng mga Ptolemies, ano po. So parati silang naggegera po diyan. If you look at sa history, ayan ang nangyayari po, ano po. But yan po yung last verse ng Daniel chapter 11, ano po. Okay? So nagkaroon yan ng matinding pag-aaway po diyan, ano po. Now, take note doon po sa last verse, ano po. Sa last verse, dali nga. Yan. Ito ay prophecy against the Antichrist. Sabi po dito, yet he shall come to his end, referring to the Antichrist, and none shall help him. Sabi diyan, ano po. Okay? Ito yung panahon, ito yung time, ano po, na binabanggit ni Daniel sa chapter 12. So tuloy natin.
Okay, chapter 12. At that time, sabi po diyan, so yung time po nito, ito yung panahon na naghahari na ang Antichrist. Okay. At that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. Tingnan nyo ha. Ang sabi po dito. And there shall be a time of trouble. Ayan. A time of trouble or Jacob's trouble na binabanggit ng mga Bible scholars. Ano po? A time of Jacob's trouble or sa mga ibang manuscript binabanggit po din yan. Ano po? There shall be a time of trouble. Binanggit din ng Panginoon yan sa Matthew 24. If you can remember sa pag-aaral po natin, there shall be a great tribulation. Sabi po dyan. Ano po? Okay? At the great tribulation will begin with itong mga wars and rumors of wars and pestilences and earthquakes in diverse places which are the beginning of sorrows, nang sabi ng Panginoon. Ano po? But after that time, sabi niya, there shall be a time of a great tribulation. Anong time po ito? A time of trouble and, tingnan nyo ha, a time of trouble such as never since there was a nation. So ito na po yung great tribulation period. Ano po? Okay, a great tribulation period. So yan yung timeline na papag-aralan ho natin. Ano po? Now, verse number 2. So verse number 1 is referring to the last portion of the great tribulation, the last 3.5 years na binabanggit diyan, supported sa Matthew 24. And after that, ano po, sabi po diyan, ano po, ng great tribulation, binabanggit sa verse number 2. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, and some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. So dito, binanggit ni Daniel yung binabanggit niya yung resurrection, rapture, resurrection na binanggit niya. Sabi po dito, them that sleep in the dust of the earth shall awake. Okay? Ito po yung sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15 na ang sabi niya, behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall be changed in the moment and the twinkling of an eye at the last trump. Sabi po dun sa 1 Corinthians 15. Ito po yun, a rapture, resurrection, and some to everlasting life and some to everlasting contempt. Okay, so verse number 3, tingnan nyo, ano po, itong state ng mga resurrected believers, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. So ito po yung glorious state ng mga resurrected believers after ng kanilang resurrection, ng kanilang pagbabago, mga kapatid. Ano po? Ang kanilang estado will be as the stars of heaven. Ano po? They will shine forever as their brightness. Ibig sabihin po niyan, after resurrection, katulad tayo ng ating Panginoon when He was transfigured at Mount Hermon, no, nakita nila Peter, James, and John when He was transfigured talking to Moses and Elijah. Okay? Hindi po ito symbolic ha, ito po ay literal na mga tunay na tumanggap sa Panginoon. By the way, ito yung pag-asa natin na ang katawan natin ay babaguhin at magdadamit tayo ng mga liwanag o ilaw. Ito po yung original state nila Adam and Eve before they committed to sin. Ano po? They were clothed with light. Ano po? Ganito rin po nangyari. It was experienced by Moses when Moses went up to Mount Sinai and he communed with the Lord for 40 days and 40 nights.
When he came down from Mount Sinai, the nation of Israel could not look at the face of Moses because it was brightly shining. Kaya nagkaroon siya ng veil. Ano po? Doon siya nagsuot ng veil sa kanyang mukha. Bokra ba ang tawag ng mga Muslim? Yung veil na isinusuot ng babae ano po, sa kanyang mukha. Ganon ang sinuot ni Moses dahil nakakasilaw daw yung kanyang mukha. At yan din po yung original state ng mga angelic beings when they left their first state. Sabi po ni Apostle Paul and the Apostle Peter and even Jude, ano po, they left their first state, which state that was glorious. Ganon din po ang mangyayari, sabi sa verse number 3, sa mga nakakilala sa Panginoon, sa verse number 3. Okay, so patuloy tayo sa verse number 4. Dahil dito tayo medyo pupuntahan sa mga ibang verses dahil sabi po dito, Daniel, shut up the words and seal the book. Ano ibig sabihin na shut up the words and seal the book? Ito po yung referring to the Old Testament prophecies, ano po, na you cannot understand it today. Sabi ng Panginoon kay Daniel, ano po, shut up the words and seal the book. At maiintindihan mo lang yan even to the time of the end. Sabi po diyan, ano po, okay. Kailan mabubuksan yung mga sealed book of prophecies? Mabubuksan yan to the time of the end. Okay, so tingnan nyo sa verse number 1, anong time ito? At that time. Anong time yan? Ito po yung last beginning of the last 3.5 of the 7 years tribulation. Okay? Pag lumabas na si Antichrist, yan yung time, sabi na kung saan Michael shall stand up and defend the nation of Israel. At iingatan sila, dadalhin sa Petra for 42 months. Sabi, yung pinuntahan natin mga verses kanina sa Revelation, di ba? They will be nourished there for 3.5 years. Po. Yan ang simula. So, after itong beginning ng last 3.5 ng 7 years, okay, ay yan yung hangganan, sabi sa verse number 4 ng time of the end. Okay, so from the beginning of the 7 years, from the beginning of the middle of the 7 years, so 7 divided by 2, that is 3.5. So yung last 3.5, yan hanggang sa huling time ng last 3.5, yan yung time of the end. Sabi po dyan ni ng ating Panginoon kay Daniel. So the book of prophecy was sealed. Sabi po, the words and sealed book, sabi po dyan mga kapatid, ano po. At magkakaroon lang ng revelation yan pag ganito na ang mangyari. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Now, in the original Hebrew, yung salitang increase dito ay hindi po talaga increase. In Hebrew, that means that is knowledge shall be completed. Okay? Knowledge shall be completed. Ay ibig sabihin, yung revelation from and prophecy from the Old Testament will be revealed dito po after the time of the end na binabanggit po dito mga kapatid na po. So knowledge shall increase. Now another phrase ay sabi po dito, many shall run to and fro.
Okay? Many shall run to and fro. Ano ba ibig sabihin ng many shall run to and fro? Okay? Ito yung essence ng archaeology. Ano po? Okay? Na another source of knowledge po diyan ay magba-backtrack tayo, i-confirm natin yung mga recent knowledges from archaeological findings. Yan ay ibig sabihin na many shall run to and fro. So, kailan nangyayari po yan? Kailan mangyayari ito? Many shall run to and fro. Tignan natin. Kasi this was prophesied dito po sa aklat ni Isaiah. Ano po? Tignan ho natin dito mga kapatid. Ano po? Isaiah chapter 29. Okay? Sino ba si Ariel? Woe to Ariel, the city where David dwelt. So alam na natin anong yung bansa, anong lugar itong Ariel. Ano po? Ito daw yung lugar na kung saan nanirahan si David. Ano bang city 'yon? Anong city na kung saan nanirahan si David? At nagpa-practice sila ng year-to-year sacrifices. Okay, napag-aralan natin diyan yung mga sacrifices nila sa mga nakaraan, yung mga 7 feast of the Jews. So bakit, ang tanong dito, bakit hindi Jerusalem ang ginamit? Bakit Ariel? Bakit hindi Jerusalem? Doon nanirahan si David eh. Bakit ginamit ni Prophet Isaiah itong Ariel? Bakit hindi ginamit ni Isaiah ang Jerusalem? Dahil nga, go back tayo, ganito ha, dahil nga, yung time na yon, yung prophecy na yon is referring to this period na wala ang bansang Israel sa mapa. Okay? They ceased to be a nation. Walang nation of Israel noong kapanahunan ng ng mga Persian Empire. And the Persian Empire was defeated by the Grecian Empire. Ganon din, wala pa rin bansang Israel. Ano po? They were scattered. Okay, first they were taken to Babylon. And then the Persians came and subdued Babylon. Ganon pa rin, walang bansang Israel. Then the Grecian Empire came, wala pa rin bansang Israel. And then the 4 generals took apart the kingdom of Alexander the Great. Pinaghahatian nila sa 4, from Cassander to Lysimanus to Seleucus and the Ptolemaic Empire. Ganon din, wala pa rin ang bansang Israel. Ano po? So, this prophecy, yung time na yan, ano po, prophecy ni Isaiah chapter 29, okay, is intended to the nation of Israel. And yet, ano po, nandyan ang bansang Israel, nakakalat lang sa buong mundo, but they were not referred to as Jerusalem, ano po, as their capital, ano po. Yung salitang Ariel is a type of the nation of Israel. Bakit? Kasi yung Ariel, dalawang Hebrew word yan, ano po. Yung una is Ari, and El. Okay? Ari as a lion and El as God. So, Ariel means the lion of God. Okay? It is an idiomatic expression. It is a type of Jerusalem. Dahil, diyan nanirahan si David eh. Di ba? So, Ariel is a figure of speech for Jerusalem. Ginamit yan ni Isaiah dahil sa kapanahunan na ito, yung prophecy na ito, walang bansang Israel. So the prophet Isaiah was referring to the nation of Israel in a captivity form. Okay? Wala nga silang bansa eh. So they were referred to as Ariel or the Lion of God.
where David dwelt. So bansang Israel yan. Jerusalem yan, Ariel na yan, ano po. At nag-o-observe sila na every year ng kanilang annual sacrifices, yung seven feast po nila na pag-aralan natin, magmula sa Mount of Nisan hanggang sa month of Nisan hanggang sa month of Tishri, the 7th month, di ba? The 14th day of the 7th month, na binabanggit po doon, ano po, which is the day of the Passover, ano po, at saka yung Yom Kippur, ano po, na binabanggit sa 7th month, ano po. Okay? So, they also observe their feast, but they are in captivity, ano po. They were scattered. So they are referred to as Ariel, not Jerusalem, ano po. Okay, tingnan niyo, ano po. Yet I will distress Ariel, and there shall be a heaviness and sorrow, and it shall be unto me as Ariel, ano po. I will, tingnan niyo ha, verse 1 to 3, the Lord God is against Jerusalem. Dito. The Lord God is against Ariel. Sabi niya, I will come against thee round about, sabi yan sa verse 3, and will lay siege against thee with a mount, and I will raise forts against thee. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po. Now, ano ito? Ito po yung tinatawag na after the Grecian Empire, sumunod naman po yung the Roman Empire, ano po. They succeeded, they defeated the Grecian Empire. So the Roman Empire has now the power over dito sa nation na ito. So after the Grecian Empire, ang Roman Empire extended mula po dito sa Italy, siyempre, hanggang Spain yan, paikot yan, hanggang dito sa Arabia, hanggang sa Egypt, Libya, hanggang yan sa Morocco, hanggang yan dito sa dulo. So the whole area of the Mediterranean Sea ay the Roman Empire. Ano po? Okay? So, yan yung time na binabanggit po diyan dito po sa Isaiah 29 verse 1 to 3. Okay? So, the Lord is against Israel, against Jerusalem. Verse 1, 2, and 3. The Lord permitted this empire to afflict the nation of Israel kahit na sila ay nag-o-offer sila ng sacrifice sa Panginoon, pero mali yung ginagawa nila. Okay? Ito yung lesson natin dapat, mga kapatid, di ba? Hindi ibig sabihin na gumagawa ka ng mabuti ay meron ka ng karapatang gumawa ng masama. Katulad ng bansang Israel, nag-o-offer sila ng sacrifice, but the Lord is against them. Okay? So, yan ang pag-ingatan natin, kahit maraming tao nagsasabi sila ay mga tao ng Panginoon, sila daw mga leader ng Panginoon, pero gumagawa ng masama, ganon din ang mangyayari sa kanila. The Lord is against Jerusalem from verse 1, 2, and 3. I will come against thee round about, sabi po dyan, and will lay siege against thee with a mount, and I will raise forts against thee. Okay? Ginawa yan ng mga Roman empires, ano po, when they subdued the nations around about the Mediterranean, ano po. Yan ang kanilang ginawa. Okay? And after their dispersion, by the way, when the Romans conquered the nation of Israel, ano po, nagkaroon ng tinatawag nating diaspora. Ano ba yung diaspora? Diaspora, yan yung pagkakalat ng mga Hudyo sa lahat ng parte ng mundo. Kasi nga inatake sila sa kanilang lugar, pinaalis sila doon. Ano po? Okay, mapapanood nyo ang kasaysayan yan sa may mga pelikula
for that event, ano po. So, verse 1, 2, and 3, the Lord were against them, and they were scattered abroad. Okay, they were scattered abroad. Hindi ito yung hindi itong prophecy, ulitin ko, na ginawa ng Babylon. Malalaman natin mamaya. Verse number 4, ito yung binabanggit ni Daniel, ano po. Babalikan natin, ano po. And thou shalt be brought down, and shall speak out of the ground, and thy speech shall be low out of the dust, and the voice shall be as one that hath a familiar spirit out of the ground. Thy speech shall whisper out of the dust. Ano ito? Verse number 4. Malaking event yan sa kasaysayan ng Hebrew, mga kapatid. Ano po? Okay? Now, bago natin puntahan yung verse number 4, take a look, verse number 5. Tingnan nyo verse 1, 2, and 3, the Lord is against Jerusalem, against Israel, against Ariel. But verse number 5 and verse number 6 and verse number 7, tingnan nyo, ano po, the Lord of hosts is against those that against Ariel. Okay? Yung early verses 1, 2, and 3, the Lord is against Jerusalem. But verse number 5 hanggang verse number 7, the Lord is against them that attack Ariel. Okay? Tingnan natin, kasi binabanggit po dito. Moreover, the multitude of the strangers shall be, ano itong multitude of strangers and multitude of terrible ones? Ito po yung mga umatake sa Israel sa verse 1, 2, and 3. Okay? Ano mga yan? From the Grecian to the Roman Empire. Okay, so dito. Yan, binabanggit dito. They shall pass away like a shaft, sabi po diyan, nan po. Instant and suddenly. Thou shalt be visited of the Lord of hosts with the thunder and earthquake and great noise and storm and tempest and flame of devouring fire. Ano po? Ano po ito? Okay? And the multitude of all the nations that fight against Ariel. So, ito ano po? Verse 5, 6, and 7, the Lord is against the nations that fight against Jerusalem. Okay? Mahalaga yan makita natin dahil mayroong lesson na binabanggit po dito, mga kapatid. Ano po? Okay? Now, anong nation po ito? Ano itong mga multitude of nations that fight against Ariel na binabanggit diyan? Ito na po yung tinatawag na, ito na yung continuation, ano po? Ito na yung sabi ko kanina dito, from the Grecian to the Roman Empire, di ba? Okay, ito yung mga Roman Empire na po dito sa verse number, asan na yun? Ayan, itong mga multitude of strangers at saka multitude of terrible ones, ano po? Itong mga multitude of nations that fought against Ariel. Not to mention yung mga 12 crusades. Yung mga 12 crusades that fought against Israel. Okay? Every crusade, ang daming namamatay po dyan ng mga Hudyo. Ano po? 1 million to name a few. At 1 million na starved to death doon sa within the walls of Jerusalem. Ano po? Ito po yun. Ano po? The multitude of nations. Kasi ang mga crusades po noon, ni-recruit ng mga Roman Catholic Church at saka ng Protestant churches ng mga crusaders to go to the promised land and fight against Jerusalem. Okay, well documented yan sa kasaysayan, ano po. So, itong 5, 6, and 7, the Lord is fighting against itong mga nations that fight against Ariel, sabi po dyan. Ano po. So ano ito?
Ano ito? Kailan nangyari ito? Okay, kailan nangyari ito? That the Lord will fight against the nations that fought against Ariel, sabi po dyan. Ano po? Okay na. Magmula na ho yan sa kung verse 1, 2, and 3 referring to the 70 AD kung saan the Roman Empire conquered Jerusalem. Okay? Itong verse 5, 6, and 7, mga kapatid, yan naman po yung mga succeeding wars of nations. Kasi pagkatapos ng 70 AD, nagkaroon ng multitude of wars within Jerusalem, within Israel. Ano po? Fires and tempests and earthquakes and great noises. Ang dami po nangyari dyan. Wala tayong panahon para mabanggit isa-isa. Ano po? But itong mga multitude of nations that fought against Ariel, this will point us to, kasi binamagit yan, di ba? Even all fight against her munition, and that distress her, and that be a dream of the night of the vision. Ito po yung tinatawag na 1947, before 1947, mga wars po yan na nangyayari sa Middle East. At pagdating ng, not mistaken, March 14, 1947, the nation of Israel became a nation. Okay? Nagkaroon na sila ng karapatang maging bansa ulit. 1948. Okay? So, bago magkaroon ng gera sa 1948, ang nangyari po dito, itong verse number, sana tayo ito? Verse number 4. Ito yung mahalaga ano po, na intindihin natin. Sabi po dito, thou shall be brought down, shall speak out of the ground. Paano itong they shall speak out of the ground? Thy speech shall be as low out of the dust. This is referring to yung mga tinatawag nating all related documents na itinago po nila bago magkagera, that was discovered in 1948. Ano po? From 1948 to 1950, na-discover nila itong mga parchments, yung mga tinatawag nilang mga Dead Sea Scrolls. Thousands of them, ano po, na nakatago doon sa Dead Sea. Siyempre, sa Dead Sea Scrolls. Okay? Ito po yun, ano po. Ito po yun na binabanggit na the multitudes, saan na ba yun? Hindi, yung isa. Yeah, ito. Multitude of the strangers shall be like the small dust, and multitude of the terrible ones. Ano po? Bago yan. Ito. Speaking out of the ground. Speaking from low. Okay? Referring to the archaeological findings sa Dead Sea Scrolls. Okay? Now, yan yung binabanggit ni Daniel, ano po? Na many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Sabi po dyan mga kapatid, ano po? Malalaman natin kung ano daw ang buo ng propesya ni Daniel. So, at the beginning, tayo po ay nasa middle of the Great Tribulation period. Ano ba mangyayari dito? Sabi po dito. Now, punta natin sa pagtatapos natin. Dito po sa verse number 12 ba yun? Ayan. Ang binabanggit dito. There shall be 102 and 90 days. Okay, so at the start, saan nagsimula po ito? Sa gitna
ng Great Tribulation period, the last 3.5 years. Bibilang tayo ng 1,290 araw. Okay, that will be the end of the Great Tribulation period and the coming of the Lord Jesus Christ. Kaya, binabanggit ho dyan sa verse number 12. Tingnan nyo sa pagtatapos natin. Sa verse number 12. Blessed is he that waiteth and cometh to the 1,305 and 30 days. Okay? So, magmula sa gitna ng Great Tribulation period, bibilang tayo ng 1,335 days. Ano ito? Meron po ditong blessing na binabanggit ho dyan. Ano po? Okay? Now, take note na ito yung time ng Great Tribulation period. Kaya binabanggit dyan, ano po? Blessed is he that waiteth. Sinanipos po dyan sa Matthew 24 nung sinabi ng Panginoon na he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Okay? Physically saved. Okay? Ganon din po dito, blessed is he that waiteth. Now, kung na-reveal na yung Antichrist, okay? Pag na-reveal na yung Antichrist at gumawa na siya ng abomination of desolation at gumawa na ng mga iba't ibang mga masasamang bagay, sabi po diyan, sabi ng Panginoon doon sa book of Matthew, di ba? Okay? Ang gagawin nyo, sabi niya sa bansang Israel, pumunta na kayo doon sa desert. Tumakbo na kayo doon sa desert. Referring to Petra, in Jordan. Merong lugar doon na nakahanda na sila they will be protected by the Lord. Sabi po doon, for 42 months. Sabi niya, huwag na kayong magdala ng mga iba't ibang bagay, tumakbo na kayo kaagad. Sabi niya, pumunta na kayo doon dahil magkakaroon ng Great Tribulation period. So, ang bansang Israel will be saved from the Antichrist for 42 months, sabi niya, doon po sa lugar ng Jordan, okay, sa Petra, an underground base. Ibig sabihin niyan, pag na-reveal na yung Antichrist, magkakaroon ng nuclear war doon sa Middle East. And the nation of Israel will be saved for 42 months from him, from the Antichrist. At if they are to wait, ang sabi po dyan, waiting, ang daming pwedeng gawin niya sa waiting, ang daming ibig sabihin ng waiting niya, hindi lang maghihintay na walang gagawin, pero meron pong subjective na meaning po yan, that cometh to the 1,305 and 35 days, sabi po dyan sa verse number 12. Ito po yung time na kung saan it was written sa book of Ezekiel. Ito po yung laying down of the foundation of the third temple. Okay? Sisimulan yan. Ibig sabihin, yung panahon na ito, lahat ng mga tumanggap sa Panginoon in a glorified state, sabi diyan sa verse number 2, di ba kanina? Sa verse number 2, verse number 2, verse number 3, the wise shall shine as brightness in the firmament, they are as stars in forever and ever. So, ang mga Kristiyano po dito, they are in a glorified state na. Okay? Nandito na tayo sa millennial kingdom po nito, sa verse number 12. Ang mga tunay na tumanggap sa Panginoon in a glorified state na, naghahari na tayo kasama ang Panginoon, Okay, yung mga physical, yung mga tao pa dito na natira, paghaharian natin, yung mga nakaligtas,
hanggang dito po sa laying down ng foundation ng third temple, sabi po diyan na po sa verse number 12. So yan po yung timeline na binabanggit ni ng Panginoon kay Daniel sa Daniel chapter 12 na po yung last 3.5 years ng Great Tribulation period. Okay, so dito na tayo magtatapos ng ating pag-aaral ngayong umaga. Nawa na nagbigay ng kaalaman sa inyo ang Panginoon sa ating pag-aaral sa kanyang banal na kasulatan ngayong umaga. Okay, so dito na tayo magtatapos. Salamat po sa inyong susunod sa ating pag-aaral ngayong umaga at magkita-kita po tayo susunod na linggo.